Magandang umaga ang simula po ng ating pong constituency meeting. No? Panalangin po natin bilang pong prayer focus po mamaya. Pagsisimula po ng ating pong constituency meeting December 8 and 9. At ang ating pong mga makakasama ngayong umaga sa pagbabasa po ng ating pong Bible reading sa chapter 4 na ng aklat ng Ruth ay si Pastor Jerome Esquero at magbibigay po tayo ng mga reflections, no, para po sa book na ito gaya po ng ating pong nakagawian. So balik po tayo sa ating pong regular na pagbibigay ng mga takeaways, reflections po. So ihanda po natin ang mga yan. At gayon din po sa ating pong pagbabasa ng devotional sa Lest We Forget. Naman po tayo ni Pastor Romel Abogadi. Yan po. And bilang po sa ating pong prayer, praise and thanksgiving po, praise and thanksgiving ay sasamahan po tayo. Ibibigay po yan ni Sister Lynn Kitangon at si Sister Ses Dison Tan. Yan. So, and then yung ating pong Garden of Prayer, Silent Prayer and Acts, prayer ay atin pong isusunod pagkatapos po nila. So yan po ang magiging ating pong programa, no, sa ating pong praise and thanksgiving. So nawa mga kapatid, tayo po ay patuloy na makisama at makinabang, no, sa ating pong mga napapakinggang mga patotoo at mga pasasalamat at pagpuli sa ating pong Panginoon. So, ibigay na po natin ang oras sa pagkakataon kay Pastor Jerome para po sa Ruth chapter 4. Yan, good morning po. Nasa 200 pa lang din po ako kasi hindi ko po makita yung background ng 40 days. So, good morning po at sa atin pong pagbabasa ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos ay nasa Ruth chapter 4 na po tayo, mga kapatid. So ngayon po, before po tayo magsimula sa ating pong pagbabasa ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos, ay naniya ko muna tayo po ay humingi ng kanya pong basbas. Tayo po manalangin. Dakila makapangyarihan naming Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa oras na ito na kami po ay makapagbasa ng inyong pong banal na kasulatan. Aking dalangin na pangunahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu upang amin pong mapapakinggan ay tunay nga na amin pong may sa puso at isipan at makakuha kami ng mga aral patungkol po kay Ruth at sa kay Boaz na siyang mga main character sa banal na kasulatan na ito. At maraming salamat, Ama, at lahat ng ito ang dadalhin ka ng kapatoran sa lahat ng pagkukulat pag-asala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Amen. So ngayon po, ang atin pong babasahin, kung kayo po ay mga may Biblia, sundan niyo po ako sa ating pong mga Bible. Ayan, sa Ruth chapter 4, kasunod po ng Judges. Okay? So, ng Judges at bago mag 1 Samuel. Okay? So, sabi po dito, ang atin pong title na atin pong mabasa sa pagsisimula ng Ruth chapter 4 ay tinubos ni Boaz ang mana ni Elimelech. Sabi po dito, si Boaz ay nagtungo sa pintuang bayan at naupo roon. Hindi nagtagal ang malapit na kamag-anak na sinabi ni Boaz ay dumaan. Sinabi niya, ang lalaking iyon, halika kaibigan, maupo ka rito. Siya'y lumapit at naupo. Siya'y kumuha ng 10 lalaki sa matatanda ng bayan at sinabi, maupo kayo rito. Kaya't sila'y naupo. Pagkatapos ay sinabi niya sa malapit na kamag-anak, si Naomi, na bumalik na galing sa lupain ng Moab ay ipinagbibili ang bahagi ng lupa na pag-aari ng ating kamag-anak na si Elimelech. Kaya't aking naisip na sabihin sa iyo na bilhin mo sa harap ng mga nakaupo rito at sa harap ng matatanda ng aking bayan. Kung iyong tutubusin ay tubusin mo. Ngunit kung hindi mo tutubusin ay sabihin mo,
upang malaman ko, sapagkat wala ng iba pang tutubos liban sa iyo, at ako ang sumusunod sa iyo, at sinabi niya aking tutubusin. Sa verse 5, nang magkagayoy sinabi ni Boaz, sa araw na iyon, bilihin ang bukid sa kamay ni Naomi. Iyo ring binibili si Ruth na Moabita, na asawa ng namatay, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana. At sinabi ng malapit sa kamag-anak, hindi ko ito matutubos para sa aking sarili, baka masira ang aking sariling mana. Iyon na ang aking karapatan ng pagtubos, sapagkat hindi ko ito matutubos. Ito ang kaugalian ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalitan upang pagtibayin ang lahat ng mga bagay. Hinuhubad ng isa ang kanyang panyapak at ibinibigay sa kanyang kapwa. At ito ang paraan ng pagpapatotoo sa Israel. Kaya't nang sabihin ng malapit na kamag-anak kay Boaz, bilhin mo na sa iyo. No? Bilhin mo para sa iyo. Ay hinubad niya ang kanyang panyapak. Sinabi ni Boaz sa matatanda at sa buong bayan, kayo'y mga saksi sa araw na ito na aking binili ang lahat ng kay Elimelech, lahat ng kay Chilion at kay Malon mula sa kamay ni Naomi. Bukod dito, si Ruth na Moabita na asawa ni Malon ay aking binili upang aking maging asawa, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana, upang ang pangalan ng namatay ay huwag matanggal sa gitna ng mga kapatid, at sa pintuang daan o pintuang bayan ng kanyang sinilangan, kayo'y mga saksi sa araw na ito. Pagkatapos, ang buong bayan na nasa pintuang bayan at ang matatanda ay nagsabi, kami ay mga saksi. Gawin nawa ng Panginoon na ang mga babaeng papasok sa iyong bahay na maging gaya ni Raquel at Leah, na sila ang nagtatag ng sambahayan ni Israel. Maging makapangyarihan ka nawa sa Ephrata at maging bantog sa Bethlehem. Ang iyong sambahayan ay maging gaya ng sambahayan ni Perez na ipinanganak ni Tamar kay Judah. Dahil sa mga anak na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng kabataang babaeng ito. Kaya't kinuha ni Boaz si Ruth. Ito na po yung verse na si Ruth ay naging asawa ni Boaz. So, kaya't kinuha ni Boaz si Ruth, siya'y naging kanyang asawa at siya'y sumiping sa kanya. Pinagdalang tao siya ng Panginoon at siya'y nanganak ng isang lalaki. So, sinabi ng mga babae kay Naomi, purihin ng Panginoon na hindi ka pinabayaan sa araw na ito na mawalan ng isang malapit na kamag-anak. Sabi po dito, maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel, siya sa iyo'y magiging tagapagpanumbalik ng buhay at tagapag-alaga sa iyong katandaan, sapagkat ang iyong manugang na babae na nagmamahal sa iyo na para sa iyo ay higit pa sa kanya kaysa 7 anak na lalaki ay nagsilang sa kanya. Kinuha ni Naomi ang bata, inihilig sa kanyang kandungan at siya'y naging tagapag-alaga nito. Binigyan ng pangalan ang bata ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na ipinanganak kay Naomi. At tinatawag nila ang pangalan niya ay Obed. Siya ang ama ni Jess na ama ni David. Ito ang mga salinlahi ni Perez. Naging anak ni Perez si Hezron. Naging anak ni Hezron si Ram, na naging anak ni Ram si Aminadab. Naging anak ni Aminadab si Nashon. Naging anak ni Nashon si Salmon. Naging anak ni Salmon si Boaz. Naging anak ni Boaz si Obed. Naging anak ni Obed si Jess at naging anak ni Jess si David. So yun po ang atin pong Bible reading sa umagang ito at sabay-sabay po tayo magsabi ng Amen. 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 Amen po. Amen. 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 Amen.
Amen. So, simulan ko po yung aking pong reflection doon sa atin pong nabasa at pagkatapos po kayo mga kapatid. So, nakita po natin dito na sa Ruth chapter 4, sa 1 to 4, ay may kita natin na ang ating Panginoong Diyos ay gumagawa sa mga unexpected na hindi natin inaakala na opportunity. Ano? Kaya may kita natin na si Boaz pumunta siya sa gate, no, at aksidenteng dumaan yung kamag-anak na mas malapit. Na may kita natin sa atin ngayon, ganun din kumikilos ang ating Panginoong Diyos. Maaari may mga bagay na hindi natin inaakalang dumarating sa ating buhay, like katulad ng trabaho, na matagal na nating hinihintay, tapos like mga taong bigla na lang tutulong sa atin. At talagang yung mga opportunity na talagang akala natin ay imposible. Kaya kung tayo po ay patuloy na magiging tapat sa ating Panginoon, kahit walang nakakita, ang Diyos mismo ang magbubukas ng pagkakataon sa bawat isa sa atin sa tamang panahon. At may kita din natin na maraming mga tao talaga na hindi kayang magbayad ng mga bayarin. Pero ang ating Panginoong Diyos ay magtatayo ng isang tao or sabihin natin isang sitwasyon na someone ay magbabayad. Kaya may kita natin dito sa kwento ng Ruth chapter 4, ayaw tubusin ng unang kamag-anak dahil daw may kapalit na responsibilidad. Kaya po sa buhay natin minsan may mga talagang tao na iiwasan tayo, tatalikuran tayo, tapos hindi kayang panindigan yung tulong na kailangan natin. Pero ang ating Panginoong Diyos mismo ang gumagawa ng paraan sa tamang oras na magbibigay siya ng tao talaga na may puso, hindi lang dahil sa obligasyon. Kaya ang reflection dito, kapag tayo po ay iniwan ng iba, tinalikuran ng iba, hindi ibig sabihin iniwan na tayo ng ating Panginoong Diyos. Meron pa rin Boaz, na darating. Ayun po yung parang pinaka-story ni Boaz. At sa 9 to 10, ay makita natin na talagang ang restoration ay ginagawa ng ating Panginoong Diyos para gawin yung story para sa atin or para isulat yung story sa atin. Kaya nga po sabi ni Boaz na kanyang ipinahayag sa lahat, tinutubos ko ang lahat ng, sabi dito, pag-aari, at si Ruth ay gagawin kong asawa. Imagine that. Kaya po makikita natin na talagang ito ay kumokonek din sa pagtubos ng ating Panginoon Diyos o Panginoong Jesus sa atin, na minsan tayong nawala pero ibinabalik niya muli at inaangat mula sa pagkakasala. Kaya po hindi sa panahon po natin ngayon in our reflection, ang ating Panginoong Diyos nire-restores yung ating yung puso nating nawasak, yung reputation natin, kung nawalan man tayo ng pera, i-restore pa rin ng ating Panginoon yon. Pati yung emotional natin, kung masyado tayo nagkaroon ng anxiety, depression, ay gagawin pa rin ng Panginoon na ma-restore tayo, magkaroon ng emotional stability. O kung tayo man ay may nasirang relasyon, i-restore din ng ating Panginoon. O maging yung ating po mga sarili, ay kung ito po ay nawasak, i-restore po ng ating Panginoon. Kaya po hanggat tayo po ay nabubuhay, hindi pa huli ang lahat mga kapatid. Ang Diyos ay ang Diyos ng restoration. Okay? So yun lamang po para at least yung iba pong mga reflection na mababasa po natin sa Bible ay atin pong maibigay. So, sige po, binibigay ko ng pagkakataon sa iba po nating mga kasama upang magbigay po ng reflection. Amen. Maraming salamat po, Pastor Jerome, sa isang napakagandang aral at mensahe po sa Ruth chapter 4. So, mga kapatid, kung meron po kayong mga nakita na maaaring ibahagi, ay ito na po ang pagkakataon para magbigay po ng mga takeaways o reflection. So, nakita po natin dito yung buhay ni Naomi, na dating mara na broken, bitter, pero ang Panginoon ang nagbigay sa kanya ng Redeemer at pagkakataon upang kumbaga 180 degrees, Pastor, yung kanyang nakita natin yung kanyang buhay. Yun din yung si Ruth, na may nagmahal sa kanya sa katauhan ni Boaz, na isang honorable, at ang Diyos ang nag-reward sa kanya na hindi nila inaasahan. So ayan po, at sa ating
chat box ay may mga nagbigay na ng kanila po mga reflection. No? Siguro ay babasahin po natin ito marahil ay hindi man nila mabanggit ng live ay subukan po nating basahin. Mula kay Brother Sonny Talusan mula Pantok SDA Church. Ginagantimpalaan ng Diyos ang katapatan. Bagamat si Ruth na isang Moabita ay ginantimpalaan siya ng Diyos sa pamamagitan ng panibagong buhay, pamilya at lahing magiging daluyan ng pagpapala. Amen. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa lahi o pinagmulan. Tinitingnan niya ang pusong tapat at masunurin. Ang Diyos ay nag-aayos ng mga bagay sa tamang paraan. Si Boaz ay hindi nagmadali. Ginawa niya ang prosesong legal sa harap ng mga matatanda ng bayan. Ang tamang pagpapala ay dumarating kapag ginagawa natin ang tama sa tamang paraan, hindi kailangan ng shortcut o mandaya. Si Boaz ay modelo ng integridad at pantubos. Ang tunay na leader ay gumagawa ng tama kahit may halaga. Si Boaz ay larawan ni Kristo, ang tunay na manunubos. Amen. Ang Diyos ay may mas malawak na plano kaysa sa nakikita natin. Hindi alam ni Naomi, Ruth at Boaz, sila ay magiging bahagi sa kasaysayan ng Mesiyas. Amen. God first morning po sa lahat. Ang ganda. Ang buod po ng aklat ng Ruth ay ang Diyos ay tapat sa kaniyang pangako. Ang taong may integridad ay may gantimpala. Ang ating maliliit na hakbang ng pananampalataya ay bahagi ng dakilang plano niya. Si Kristo ay tunay na tagatubos. Amen. Mula po kay Pastor Jirel Samiliano, Boaz's wife is Ruth. God bless po sa ating lahat. Mula po kay Pastor Ernie Marin, sa Ruth 4, makikita natin ang kaganapan ng tapat na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng karaniwang buhay ng tao. Sa kabanatang ito, ginawa ni Boaz ang kanyang tungkulin bilang kinsman redeemer, isang tagapagligtas ng pamilya sa pamamagitan ng pagtubos sa lupain ni Naomi at sa pagpapakasal kay Ruth. Ang simpleng kilos na ito ay nagbibigay daan sa isang bagong simula, hindi lamang para kina Ruth at Naomi, kundi pati na rin sa kasaysayan ng Israel dahil mula sa kanilang angkan ay isisilang si David at kalaunan si Jesus. Ang kabanatang ito ay paalaala na kahit ang mga maliit na desisyon at tapat na gawa ay maaaring gamitin ng Diyos para sa mas malawak at dakilang plano. Hindi hinayaan ni Ruth na hadlangan siya ng kanyang nakaraan bilang dayuhan at balo. Hindi rin nag-atubili si Boaz na kumilos ng may integridad kahit may mas madaling opsyon. Ang lahat ng ito ay nagbunga ng pag-asa para sa kanilang pamilya. Amen. Sabi naman po ni Sister Mami Net Lazaro, ang aral ng Ruth, chapter 4, ay nagtuturo ng pagtubos sa pamamagitan ng sakripisyo, kung saan si Boaz bilang redeemer na nagpakita ng tunay na pag-ibig sa pagtutubos kay Ruth at Naomi sa halip na sariling interes na sumisimbolo sa pagtubos ng Diyos sa kaniyang bayan. May pahabol, ang Diyos ay gumagawa ng mabuti sa kaniyang mga anak na humahantong sa mas malaking layunin tulad ng paghahanda sa pagdating ni Jesus bilang tunay na tagapagligtas. Amen. Mga bahapon ng mga puso, no? At nawa tayo pong lahat ay pinagpala sa ating pong mga napakinggang mga takeaways. No? Bago ko po ipasa kay brother as coach, Daddy Donnie Lustre, ay banggitin ko lang po yung dumating po mula po kay Pastor Seth Magas. Sa Route 4, makikita natin
ang pagtatapos na plano na puno ng pag-asa. Makikita natin ang pagtatapos na puno ng pag-asa. Inaayos ni Boaz ang legal na pagtubos kay Ruth at sa lupain ni Elimelech. At dahil umatras ang mas malapit na kamag-anak, si Boaz ang naging tagapagtubos. Ikinasal sila ni Ruth at nagkaroon ng anak na si Obed. Si Obed, nandito ba si Obed, no? Na naging ama ni Jesse, ama ng Haring David at ninuno ni Jesus. Ang kabanatang ito ay larawan ng katapatan ng Diyos. Mula sa kalungkutan at kahirapan, dinala niya sina Naomi at Ruth sa bagong simula. Ang kanilang simpleng pagsunod at pagtatapat ay ginamit ng Diyos upang maging bahagi ng kanyang dakilang plano ng kaligtasan. Paraan. Kapag tapat tayo at nagtitiwala, siya ang magtatapos ng ating mga kwento sa pag-asa, hindi sa kawalan. Tatlong pagninilay sa Ruth chapter 4, 1, may kakayahan ng Diyos magdala ng bagong simula. Kahit puno ng pagkawala ang simula, kayang gawin kwento ng kagalakan ang anumang buhay na inialay sa Kanya. Number 2, pinagpala ng Diyos ang tapat na puso. Ang katapatan ni Ruth at Boaz ay nagbunga ng pamilya, kagalakan at pagiging bahagi ng lineage ng Mesiyas. At huli, number 3, mas malaki ang plano ng Diyos kaysa sa nakikita natin. Ang isang simpleng kwento ng pagtubos sa pamilya ay naging bahagi ng malawak na plano ng Diyos para sa mundo ang pagdating ni Jesus. Ang Ruth 4, ipaalala na ang Diyos ay gumagawa ng himala sa tahimik na paraan. Yan. Salamat po. Amen. Bumaba po talaga. Si Brother Simeon Tabliso, Pastor Simeon Tabliso, itinaguyod ng Diyos si Ruth at dinala siya sa isang bagong simula, puno ng pag-asa at pagpapala. Sa pamamagitan ni Boaz, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig na nagtataguyod at nagtatama ng mga nawasak. Mula po kay Pastor Charlito Mesa, praise God, si Jesus ang pinakamalapit kong kamag-anak. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa magaganda at mayayaman po ninyo mga takeaways at reflection. Akin pong tatawagin si Brother Donnie. Brother Donnie, kayo na po. Okay, God first morning. Kompleto na po yung mga shinare sa atin. Pero ang nakita ko lang po dito ay yung character ni Boaz. He's a very good negotiator. He's a marketing practitioner. Napakagaling niya pong negosyante kasi ano po siya, proactive ang kanyang approach. Pagkatapos, hindi niya iniisip yung kanyang sarili. And then, ang ganda po ng pag tingnan niyo po yung pag binasa niyo po yung chapter 4, yung mga unang talata, ipinapakita po dito kung paano ang isang magaling na negosyador, magaling na negosyante, magaling na marketing practitioner, and perfect and progressive individual. Kasi po siya yung sabi niya, naupo roon, ang galing ng niya hindi siya agresibo kundi proactive po siya. So, sa mga nagbabalak pong maging negosyante, sa nagbabalak pong maging successful na professional, ako po I learned so much dito sa chapter 4 na to. Kung sana maaga pa lang ay pinag-aralan ko na po ito. Siguro I could have been more successful at siguro lalo po ako naging mabuting negosyante at negotiator. Kasi ang galing po talaga pag tingnan niyo po yung niya. Imagine niyo po yung sinabi po ng tao na nung sinabi po niya na kung gusto dahil ikaw yung una, kung gusto mo, nais kong ipaalam sa iyo. Yun po yung mga words nais kong ipaalam sa iyo. Tapos ganito, kung tutubusin mo, kung ayaw mo, ganito. Tapos sumagot yung lalaki, sige tutubusin ko. Pero sinabi ni Boaz, ang sabi na, sa araw na tubusin mo ang lupa, kailangan pakasalan mo si Ruth. Teka muna, sabi nung hindi ko kaya ganito ganyan.
Pero sige, sabi ni boss ako na. Sa madaling sabi, ito pong character ni boss ay nagpapakita talaga ng isang successful na mataas ang integrity ng pagiging negosyante o pagiging professional. So I'd like to to encourage ito pong mga kapatid natin na gagraduate pa lang o nagsisimula pa lang mag-isip na tahakin ang kailang career, whether sa profession or sa business. Pag-aralan niyo pong mabuti itong chapter 4 ng Ruth. Ang dami po tayong makukuha dito susi upang maging successful na negosyante at professional. Kasi ito po yung pamamaraan din po ng ating Panginoong Hesus. Salamat po at po rin ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Salamat po, Brother Donnie. Napakaganda po ng Amen. kasaysayan po ni Boaz, Ruth at Naomi. Sabi po ni Pastor Nelson Antonio, maganda at masarap ibahagi ang chapter na ito, lalong-lalo na sa mga kabataan sa context ng courtship and marriage. Amen. Amen. Highlight core value, sabi po ni Pastor Jerry, yan, integrity, focus. No, integrity, focus, Savior. Yeah, amen. So, the kinsman redeemer points forward to Jesus Christ. Human kinsman redeemer, tulad po ng lesson natin last time, no? Yung type at antitype. So, human kinsman redeemer must be a close relative. Si Jesus Christ naman po became human like us. Sa Hebrew 2, verse 11 to 17. As human kinsman redeemer, he pays the redemption price, pero si Jesus paid with his life. No? 1 Peter 1:18 to 19. As human kinsman redeemer, restores family inheritance, pero si Jesus Christ po, Jesus restores us to God's family naman. Yan. Sa Galatians chapter 4 verse 4 to 7. As human kinsman redeemer, he protects and defends. Pero si Jesus Christ po, Jesus defeats evil and death. Revelation 5 verse 9. Christ fulfills every role of the Goel Redeemer, kinsman redeemer. In him we have redemption through his blood. Ephesians chapter 1 verse 7. Amen. Pwede po bang makita ko po ang inyo pong mga heart react dyan po? Yan. So, tayo pong lahat ay patuloy na nakikinabang, pinagpapala po sa ating pong mga naririnig at mga takeaways, reflections po dito po sa kasaysayan ni Naomi, Boaz at Ruth. Word of the day, integrity and faithfulness. No? Salamat po, Pastor Ernie. Yan. Baka po may pahuling pananalita po ang ating pong buting presidente, Pastor Jerry Estamilla. God bless us all, mga kapatid. Yun lang ang gusto kong sabihin. I am reached with spiritual blessings today. Ako po ay lubos na pinagpala sa mga senior ninyo. Purihin ang Panginoon sa ating mga morning risers. Araw po na ito ay isang araw ng pagpapalang muli. Pasalamatan ng Diyos sa lahat ng kanyang binigay sa atin dito sa mga readings ng Bible. Talagang we are truly grounded in the Bible and focused on mission. God bless us po. Amen. Maraming salamat po, Pastor. At atin pong, kung wala na po, marahil tayo po ay talagang busog na busog, no? Sa ganap na 4:35 ng umaga ay busog na po tayo sa salita at mga mensahe po para po sa atin mula sa ating Panginoon. Balik po natin kay Pastor Jerome para po sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan, mabagin po namin Diyos, lubos po kami nagpapasalamat, Ama, sa pagkakataon na nakita po namin talagang tunay na sa pamagitan po ng story na ito ni Ruth and Boaz, na kayo po ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng pagkakataon na sa amin pong buhay ay hindi pa huli ang lahat. Kaya po tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala sa inyo kung kami man po ay nakakaranas sa kasalukuyan ng isang panahon na tila baga nawawala na or nawala po ang lahat sa amin.
Kaya po salamat Ama sa kwentong ito na alam po namin na kayo po pa rin ang Diyos na magbibigay sa amin ng mga bagay na nawala at ito po ay talagang ibibigay sa amin na mas sigit pa sa bagay na hindi po namin at sitwasyon na hindi po namin inaakala. Maraming salamat Ama, pagpalain niyo pong patuloy ang bawat isa at sa pamamagitan po ng pag-aaral na ito sa umagang ito ay maging pagpapala po ito sa amin sa buong araw. At lahat ng ito ay aming dadalahin kalakip na kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Sa pagkakataon po ito, nais po nating tawagin si Pastor Romel Abogadi para po sa reading po ng ating pong Lest We Forget. Sir, elder po natin yan sa Dipakulaw Church. Ayun, sorry po. Head elder. Head elder po ng Dipakulaw Church, Head Elder Romel Abogadi. Happy God First Morning po sa ating lahat. Elder Romel Abogadi po from Dipakulaw Church sa pangunguna po ng amin pong District Pastor, si Pastor Noel C. Bornales Jr. Para po sa araw na ito, Desyembre 8, ang pamagat po ng ating pong babasahin, patuloy na nangunguna ang Diyos. At ang talata po mga kapatid ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, chapter 78, verse 52. Pinatnubayan niya sila sa ilang na parang kawan.
Kahapon, napansin natin na noong 1901, nakita ni Ellen White sa isang pangitain ang isang ikatlong sanitarium na ari-arian sa Timog, California na kailangang makuha ng denominasyon. Ngunit, hindi niya alam ang lokasyon ng ari-arian at hindi tumutugma ang lugar sa alin man sa mga nabiling ari-arian sa Glendale o sa Paradise. Di nagtagal, naduklasan ng mga Adventista ang isang lugar na tinatawag na Loma Linda. Ang lugar ay nakakahalaga sa may-ari nito ng $150,000. Ngunit dahil sa pagkabigo sa pananalapi, ito ay ibinebenta sa halagang $110,000 at kalaunan ay bumaba pa sa $85,000. Ngunit maaari rin itong maging 1 bilyon para sa isang komperensya na hindi man lamang makalikom ng kahit $1,000 at kamakailan lamang ay naging sangkot sa mga pangunahing ari-arian sa San Fernando, Paradise Valley at Glendale. Hindi mahirap isipin ang tumitinding pagkalito ng mga opisyal ng komperensya nang simulan ni Ginang White ang paghimok sa pagbili ng ikatlong ari-arian para sa sanitarium ay sa loob ng ilang buwan matapos makuha ang dalawa pa, hindi ba siya titigil? Ngunit siya ay matatag. Kumbinsido siya ang pagbili ng ari-arian sa Loma Linda ay kalooban ng Diyos. Ang magandang balita ay binawasan ng may-ari ang presyo sa $40,000. Ngunit kahit iyon ay hindi nakatulong sa mga taong walang pera. Sa kasamang palad, hindi tumigil ang oras. Kailangan nilang magbigay ng paunang bayad kaagad kung hindi ay mawawala sa kanila ang ari-arian sa Loma Linda. Si Ellen White na hindi pa nakikita ang Loma Linda ay nagpadala ng telegrama kay John Burden na magbigay agad ng paunang bayad. Ginawa niya ito na kinikilala na malinaw na sinasabi sa kanya ng komperensya na hindi sila maaaring magkaroon ng obligasyon. Ang mabuting elder na napagtanto na maaari niyang mawala ang $1,000 sa paunang bayad ay nagpasyang sundin ang payo ni Ellen White ay isa sa mga opisyal ng komperensya. Sa pagkakita sa kanyang pangitain na ang pagkuha ng ari-arian sa Loma Linda ay kalooban ng Diyos, si Burden ay kumilos ng may pananampalataya. Ang pag-iisip ng malalaking bagay ay hindi minanang katangian para sa marami sa atin. Gayunpaman, sa buong kasaysayan ng mga Adventista, ang pag-iisip ng malalaking bagay ang nagtulak sa iglesia pasulong. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kakayahang mag-isip ng mas malaki, na makita kung ano ang nasa isip mo at magkaroon ng bahagi sa pagpapasigla ng iyong gawain. Amen. Amen. Narito po mga kapatid ang atin pong maikling reflection sa atin pong binasa. Ang sipi na atin pong binasa na hango po sa aklat po ng mga awit chapter 78 verse 52 ay nagpapakita lamang po ng isang napakahalagang aral sa bawat isa po sa atin. Ang Diyos ang nangunguna at siya ang nagbibigay daan sa kanyang plano. Ang kwento ng pagbili ng ari-arian para sa sanitarium ay puno ng mga balakid. Nakita po natin maging ang komperensya ay tumutol mismo. Mula sa sobrang taas na presyo, ang original price po niya ay $150,000 hanggang sa pagbaba sa pangamba ng komperensya na hindi sila makakalikom ng pondo. Sa paningin ng tao mukhang imposible ito. Ngunit ano po ang nakita nating nangyari? Ang presyo ay bumaba mula sa $150,000 hanggang $85,000 at sa huli ay ito po ay nabili na lamang sa halagang $40,000. Amen po mga kapatid. Grabe po yung pagbaba ng presyo from $150,000 ay pumunta na lamang po siya ng $40,000. Ang mga pagdududa at pag-aalala ng mga opisyal ay napalitan ng pananampalataya ng kumilos sina Ellen White at nagpadala ng down payment sa pamamagitan po ni Elder John Burden. Ipinapakita nito na ang pananaw ng Diyos ay lagi pong mas malaki at mas malalim kaysa sa kakayahan o takot nating mga tao. Ang sinasabi ng komperensya na hindi man lang makalikom ng kahit $100,000
ay ano po yung ginawa ng Diyos? Binaliktad po ng Diyos. Kung atin pong titignan ang atin pong refleksyon na pangunahing punto po para sa atin pong buhay sa ngayon, kapag tayo po ay humaharap sa malalaking misyon para sa Diyos, huwag tayo magpadala sa takot o sa limitasyon ng ating mga mapagkukunan. Ang plano ng Diyos ay hindi kailanman mabibigo dahil sa kakulangan ng tao. Kung ang misyon ay kalooban niya, siya na mismo ang magbibigay ng paraan, ng oras, at ng presyo. Amen. Kung titignan po natin mga kapatid ang nakatala po sa aklat ng Pilipos chapter 4 verse 19, at pupunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. Sakto. Mga kapatid po, napakagandang bagay po mga kapatid, samantalang tayo po ay nagnanais din po na magkaroon po na makapagpatayo po tayo ng atin pong pasilidad, at ito nga po ay atin pong ipinopromote ngayon sa atin pong misyon maging sa atin pong mga local churches. Ito po ay hindi po natin gawain mga kapatid. Tandaan po natin mga kapatid na ito po ay gawain ng atin pong mahal na Diyos. At napakabuting bagay, napakagandang bagay na ito po ay i-delegate sa bawat local churches, sa bawat kapatid, bawat membro ng iglesia. At ito po ay nagpapakita upang ang bawat membro, ang bawat kapatid ay magpakita ng kanila pong pag-ibig, pagmamahal at katapatan sa atin pong mahal na Diyos. Ito lamang po ang ating pong reflection sa umagang ito. Muli po, happy God first morning. God bless po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord, Brother Mel. Amen. Amen po. Brother Mel. Amen po. Salamat po, Brother Romel, sa napaka-gandang reflection po sa ating pong binasa, lest we forget. Pastor Jerry, may nais po kayong Yeah, sabihin? ako. Nakakatuwa. Ano, yun po yung ebidensya mga kapatid ng walang mga bagay na mahirap sa Panginoon. Totoong ito po ay isang tanawin na nag-i-inspire po sa akin na yung pong mga negative ay malabanan sa ating kalagitnaan. Ay ito ay nangyari noon ay posibleng mangyari po ngayon. Kaya si Brother Romel, salamat Brother Romel. Napaka-empowering, inspiring ng iyong mga salita at yung devotional na ito ay lapat na lapat talaga. Yung ginamit na text ni Brother Romel, favorite ko po yun, kapatid. Sama nyo na rin po yung Jeremiah 32:17 and 27. Masahin niyo po yun mamaya. At sinasabi ng Panginoon doon, mga kapatid, ako ang Diyos ng lahat ng laman. Mayroon bang mahirap na bagay sa akin? So nothing is impossible with God. Let us, gumawa tayo mga kapatid, sumama tayo sa Kanya, at lahat ng mga bagay na mahirap sa atin ay gagawin niyang posible. Pagpalain tayo ng Panginoon, sumulong, CLPM. Tayong lahat ay mabuhay, embrace natin ang gawain, at itanghal ito at itaguyod sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Kung ang misyon ay sa Panginoon, siya mismo magpo-provide ng pangangailangan nito. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po. Nais ko kayong anyayahan na kung kayo po ay nakinabang at patuloy na nai-inspire sa atin pong CLPM at ang mensahe po ngayong umaga, tayo po ay mag-heart react. Ayan. Salamat po. Pastor Nelson, go ahead po. Verse 1, kalagin dito mga kapatid na. So, sa ang reflection ko lang, kung kung makita ang patnubay ng gabay ng Diyos, umakbang kang may pananampalataya. So, mga kapatid, minsan ko nang i-promote ito sa bawat desisyon ng CLPM. Nagdidesisyon po yan ng may pananampalataya. Nagpapanukala po yan ng may pananampalataya. Ito pong atin pong pag-acquire ng lupa, pananampalataya po yan. Nandyan po yung gabay ng Diyos. Itong atin pong pinapanukalang pagtatayo ng headquarters, mga kapatid. Humakbang po tayong may pananampalataya. Lumakad po tayong may pananampalataya.
kung yan man ay maitayo, hindi dahil sa atin, kung hindi dahil yan sa pangunguna ng Diyos. So, mga kapatid, ay napakasarap ng pakiramdam na sa ating kapanahunan ay meron tayong maisusulat sa patuloy na kasaysayan ng ating iglesia kung paano ang bayan ng Diyos ay yung pananampalataya. So, sa Edmond, yung pananampalataya, napakahalaga niyan. So, just step, makbang ka lang may pananampalataya, gagawa ang Diyos ng mga himala, mga kapatid. So, yun lang, kahit pa sa personal na buhat natin buhay, humakbang ka lang ng may pananampalataya, ang Diyos na ang gagawa. Yun lang, Brother Edmond. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Pastor Nelson. Ako po overwhelmed sa mga naririnig ko mula kanina pa po, no? At patuloy na pinupuri ang Panginoon sa napakagandang umagang ito na patuloy tayong binubusog ng mga mensahe at mga inspiring words po na napapakinggan po natin sa lahat po ng mga nagbabahagi. Salamat po sa inyo. At patuloy tayong makinabang sa mga mensahe po ng ating pong Panginoon sa ating pong lahat, no, na naririto, at maging sa Facebook Live, tayo po ay live sa Discipleship Ministry. Meron po tayong 21 na nakaantabay po dyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo magpatuloy ay ililingan po natin si Brother Romel sa isa pong panalangin. Brother Romel, pwede po kayong manalangin. na bumitaw po ata si Brother Romel. Okay, tayo po ay magpatuloy, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pakikisama, pangunguna po sa aming lahat. Patuloy po namin kayong pinapasalamatan sa napakarami pong magaganda at patuloy pong inspiring messages na ibinibigay sa aming lahat sa umagang ito. Patuloy po namin kayong pinupuri, pinapasalamatan sa lahat po ng mga katotohanan ito, Panginoon, na patuloy na magpapatibay at mag-inspire sa aming lahat upang humakbang po kami patuloy ng may pananampalataya sa lahat po ng inyo pong ipinapagawa at ipinagtagubilin sa amin. Basbasan po ang bawat isa na nasa Zoom, patuloy pong samahan din ang nasa Facebook Live, at sa mga kapatid po namin na tutunghay nito sa hindi man po ngayon o sa anumang pong oras, ay masumpungan po nila na ang inyo pong patuloy na pag-ibig at pakikisama ay kanila rin pong maranasan. Sa pagpapatuloy po ng programang ito, patuloy po namin kayong inaanyahan na ang inyong pong presensya ang makasama at ramdaman po namin at maibalik po namin ang lahat ng pinakamataas na papurit pasasalamat sa umagang ito. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ito, bago po natin marinig sina Sister Lynn at Sister Ces, nais po nating ibalik, panoorin po natin ang ating pong God First video. Nasa puso ng Diyos ang ating mga interes. August 9. Offertory Reading Devotional. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11. Isinalaysay ni Pastor Sean Gala, stewardship ng conference, ang kwento ng tugon ng isang pamilya sa kanyang pagtuturo sa pag-iikapo. Ang pamilya, puspos ng pananabik, ay gumawa ng pasya na magbigay ng ikapo at handog sa Panginoon mula sa kanilang mga baka. Dumating ang araw para sa pagbibilang ng mga hayop na pang-ikapo. Halos lahat sa komunidad ay dumating upang sumaksi kung paano ginagawa ang pag-iikapo ng hayop.
Isang kapansin-pansing pangyayari ang naganap sa okasyong ito. Ilang araw bago pa maganap ang okasyong ito, ang mag-asawa ay bumili ng 2 Brahman bull or toro. Napakalalaki nila na anupat naging tourist attraction sa komunidad. Nang magsimula ang pagbibilang, nangangamba ang mag-asawa na ang kanilang pinahahalagahang toro ay baka mapatapat na ikapo. Habang sila ay nag-aalala, ang 2 toro ay magkasunod sa bilang para sa ikapo at handog. Napagtanto ng pamilya na ang kanilang mga toro ay mapapatapat na ikapo at handog. Sa pag-aalala, mabilis na pumunta ang mag-asawa sa likod ng karamihan upang maiwasang masaksihan ang kalalabasan. Subalit habang ang mga toro ay maibibilang na ikapo at handog, sila'y nangagsibalik sa coral dahil sa ingay na nililikha ng mga batang toro. Nagpahintulot ito sa ibang mga toro na maging pang-ikapo. Kinilala ito ng mag-asawa bilang tanda na nasa puso ng Diyos ang kanilang mga interes. Panawagan. Habang ibinabalik natin ang ikapo at nagkakaloob ng pangakong handog, huwag tayong matakot na tayo ay makakaranas ng kaguluhan sapagkat nasa puso ng Diyos ang ating interes. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. 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 Ayan. Okay po. So, Na-miss ko. Amen. Amen. na-miss natin yung God First video. Balik po natin. Yan. Yeah. So- Ang ganda ng prinsipyo. Ang ganda ng prinsipyo. Amen po. Yeah. Amen. Gising ka na talaga, ha? Okay. Okay po, sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa ating pong pagkinig ng mga testimonies, no? Praise and Thanksgiving. At sisimulan po yan ni Sister Lynn at Sister Ces. No? So, Ma'am Lynn, kayo na po. Good morning po. Good morning po. Good first morning. Ako po si Sister Lynn Kitangon from Olongapo Seventh-day Adventist Church. May isang asawa at anak. Nais ko pong magpatotoo sa kabutihan ng Panginoon, papuri sa Diyos, sa kanyang kagandahang loob. Ako po, ang aking pamilya ay patuloy na nakakaranas ng mga pagpapala na hindi kayang tumbasan ng salapi. Yung love and fellowship na personal kong naranating si LPM family and sa care group sa Olongapo ay isa na pong napakalaking blessing sa pamilya namin. Ako po ay convert since 2004. Noong nakatira po kami, may mga Seventh-day Adventist po kaming kapitbahay. So 21 years na po akong active naman po. Sa loob po ng 21 years ay may ko pong pagsubok na naranasan. Napakaaga ko pong naranasan yung maging isang officer, baguhang officer. And then yung mga kasama ko sa group ay magagaling na Bible teachers. Tapos ginawa pa akong leader. Tapos working ako. Nahirapan po ako kasi siyempre, baguhan pa lang ako. Hindi ako ganun kagaling sa Bible reading and sa teaching. Ang hirap pong maging leader. Naranasan ko po talaga yung rejection. Time po ni Pastor Marlon Sakdalan yun. Sobrang laking rejection. Pero nalagpasan ko po yun, lumipat ibang small group. And then, naranasan ko din yung sa time ni Pastor Ricky naman yung sunrise to sunrise po. Very close ako dun sa family. And then sa loob ng church ay biglang may umusbong na sunrise to sunrise. Sabi ko, ano ba yun? Kakaibang experience yun na biglang napahiwala yung mga best friend mo, mga close friend mo, mga elders pa naman at leaders sa church. Napahiwalay sila. Masyado kaming close. Nalagpasan ko po
And then, ang pinaka-latest ay yung 2023. Na-elect po akong officer. Parang 4 na position yata yung hawak. Naging very close po ako dun sa aming pastor. Naman ako naging very close ay doon naman ako nahusgahan ng todo. And then, sa pagiging close ko dun sa pastor ay talagang todo support ako. Halos 99%. Pati sa mga pagbili ng mga pangangailangan sa church, talagang talagang sobrang support. And then nung magkaroon ng kaguluhan, bigla akong nawala as officer. Ano pala yun? Ang sakit. Sabi ko, meron palang politics sa loob ng church. Sobrang sakit po yun. Yung pagkawala ako sa bilang isang officer, syempre ako, dahil pati pagiging deaconess, nawala ako. Hindi ko po nakayanan. Parang ayoko nang magsimba. 2023 po nangyari yun. Ayoko nang magsimba, ayoko nang makita yung mga tao sa church kasi parang napahiya ako. And then dumating itong CLPM. Sobrang thankful ako sa CLPM kasi ito po yung nagpalakas ng loob ko. Tuwing umaga naririnig ko yung kaibigan ko, si Sis. Siya nagigising kasi sinishare niya nga po yung na CLPM, nagigising ako. Parang yun na yung signal na kailangan kong magpalakas, maging matatag, tuloy na lumapit sa Panginoon. Nakabalik ako sa church, nakapagsimba ako sa tulong ng small group, kasama si Sister. Sobrang napakalaking po talaga na isang small group na tinulungan ka, ipinag-pray ka, pinalakas ang loob mo. Nakabalik ako. Natayo ako sa pulpit. Nakapag-testimony ako, nakapag-serve ako. Dahil sa tulong ng small group na to. And then ang CLPM, araw-araw akong araw-araw ako nagpe-pray, araw-araw ako nagbabasa ng Bible. Salamat sa Diyos. Sa tulong niya. Nakaya ko yung pagsubok. Kaya kong harapin yung kahinaan ko. Amen. Nakaya ko pong sabihin na talagang mahal din ako ng Panginoon. Na nasa puso niya ako. Patuloy po akong nakakasama sa Bible study. Nagiging bahagi ako sa programa ng church. And hindi ako nawalan ng pag-asa na kahit nag-resign ako sa work ko, hindi ako makakatulong na ibalik ko po yung tithes ko. Nakakatulong pa rin ako, yung offering ko sa ibang small group. Sobrang salamat po sa Panginoon dahil may mga leaders kagaya nila Pastor Jerry, Pastor Rayford, Pastor Nelson. Sa leadership nila makikita mo talaga yung tunay na disciple ng Panginoon. Naman napakaraming mahirap, di ba? Pero nakita mo sa kanila yung sipag kasi nahawa po ako doon. Talagang yung pagbangon sa umaga, hinahanap ko na hindi na kailangan mag-alarm. Hindi na kailangan talagang before 4 o'clock talagang hinahanap mo yung CLPM kahit na may bagyo, hahanapin mo, tanungin mo, Sister Jo, bakit hindi ka nag-share? Parang gano'n, hinahanap mo. Kasi wala kang kasama sa pagbabasa ng Bible. Kailangan mo marinig yung boses ng mga leaders. Alam niyo mga kapatid, sobrang salamat ko sa Panginoon. Lahat yung awit ni Pastor Jerry na natanim sa puso ko na ang katiwalang tapat, talagang yung magiging sapat lang sa lahat ng bagay. Maraming salamat po sa inspirasyon,
sa lahat ng awit na natanim sa puso namin. Ang paggabay na Panginoon talagang naranasan ko kahit na maraming pagsubok sa family. Alam niyo, sabi ko, mas masakit pa pala yung rejection sa church kaysa sa rejection sa family kasi naranasan nagalit yung family ko dahil nag-convert kami as 7 days. Pero nung maranasan ko yung rejection sa church, sobrang sakit. Pero tinulungan ako ng Panginoon. Kaya salamat po sa CLPM family and marami akong nakilala. Meron ako naranasan isang araw yung nahihiya po akong magbigay ng, maghumingi ng prayer. Naranasan ko November 20. Mag-isa lang akong baba sa room, sa breakout room. Tapos 5 pastor yung kasama ko. Sobrang naiyak po ako kasi naiyak ako. Naiyak ako kay Pastor Joey kasi hindi ako makapagsalita. Pero hiningi ko sa Panginoon yan. Sabi ko, Lord, please speak for me and say something na magpapalakas sa loob ko. Yun ng mga pastor, sobrang talagang yung himala na naramdaman mo, sinagot ka ng Panginoon. Kaya po, CLPM, thank you very much po. Naranasan ko, binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon. Sabi nga, pag tinawag ka, kailangan tumugon ka. This is not, yung parang hindi, aksidente. This is God's plan for us. Kaya mga kapatid, we remain grounded in the Bible. Focus on the mission till we see our God on high. Soon we will hear the trump. Thunder will be sounding. Here he comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty, and power. What a joyful day that will be. With a humble heart, let us do our part. This is our mission every day. Maraming salamat po and God bless us all. CLPM, mabuhay po tayong lahat. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay na napakabuti po niya sa buhay po ni Sister Lynn. At tayo rin po na napakinggan po natin ang kanya pong patotoo, papuri at pasasalamat ay na-bless din po sa kanya pong naging karanasan. Tunay na ang Panginoon po natin siya nagpapatibay. Bagamat may mga naging karanasan, ay hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon. At salamat po talaga sa CLPM sa ating pong daily morning devotional ay patuloy po tayong pinapalakas at binibigyan po ng napakaraming mga inspirasyon sa pamamagitan po ng ating pong mga naririnig katulad po ng narinig po natin mula kay Sister Lynn. Yan, purihin po ang Panginoon sa kanya pong karanasan at mga patotoo at mga pasasalamat. Ayan. Okay na po at salamat po Sister Lynn muli sa inyo pong ibinahagi at patuloy po kayong pagpalain ng ating poong may kapal. Sa pagkakataong ito ay nais po nating meron po bang gustong magbigay ng reaction or magsalita? Kung wala naman po ay salamat po muli Sister Lynn. Salamat po. Tako po tayo sa ikalawa na magbibigay po ng kanyang pong patotoo, pasasalamat at papuri sa ating pong Panginoon. Dito po sa ating pong Zoom at maging sa Facebook, meron po tayong 23 malaking care group po ito. Tayo po ay patuloy na nakikinabang, pinakikisamahan at pinapatibay ang lalo po ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong mga naririnig at maririnig pa ng mga praise and thanksgiving po simula po ngayong araw. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yan po at Happy God First Morning mula kay Pastor Jerel Samiliano. Yan po. Pagi ko na po ang pangalawa sa araw pong ito na magsisimula ng ating pong praise and thanksgiving.
Ma'am Ses, Disantan, kayo na po. Bago po yan, Ma'am Ses, ay basahin ko lang po ang pinadala ni Brother Sunny Talusan. Kaya po hindi ako bumibitaw sa God First Morning dahil patuloy akong nabibless sa inyo mga kapatid. Amen. Amen. Salamat po, Brother Sunny. Okay po, kung ready na po si Ma'am Ses. Ma'am Ses, kayo na po. Yes po, good morning. Good morning. Salamat Good morning, po kay ma'am. Ma'am Lynn sa kanyang testimony. Actually, sabi ni Pastor sa akin, 5 minutes daw. Sabi ko kahit 1 minute na lang. Sa loob-loob ko. Anyways, happy God First Morning po sa lahat. Ang message kasi sa akin ni Pastor ay pasasalamat. Kaya inisip ko kung ano yung mga dapat kong ipagpasalamat. Pero sa araw-araw naman po, napakarami naman na talaga nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Yung pagmulat pa lang ng mata natin, isang blessing na kasi no one knows kung tayo po ay magigising sa umaga. Yan. At makikita natin yung ayan na. Makikita natin yung pamilya natin. Excuse me. Itong year po na ito na nag-transition po tayo sa CLPM ay talagang malaking challenge po sa lahat. Lalo na sa makagaya naming worker. Siguro kaya pinili ni Pastor Gatos na isa po ako sa mag-testimony kasi bilang worker naman ng Central Luzon Conference na napunta sa CLPM or nahiwalay sa dating sa mother conference. Recently ay itong taong ito talaga ay very challenging sa akin kasi right after malipat po kami sa CLPM ay talagang ang daming pagbabago sa katrabaho. Sabi ko, Panginoon, ito lagi yung panalangin ko. Basta bibigyan niyo lang po ako ng lakas sa mga trabahong dumarating. Lakas lang po, Panginoon. Yung stress, siguro makakaya ko yan. Basta wag lang bibigay yung aking katawan. Apparently, last March, that was March nga ba? April. Namatay yung biyanan ko. And masyadong affected yung husband ko. Kasi wala namang sigurong anak na masaya kapag nakawala ng mahal sa buhay. Tapos, syempre, financially, kailangan mayroon ka kapag namatayan ka kasi maraming babayaran. Hindi ko alam kung ma-pride lang si Ma'am Ses. Hindi talaga ako humihingi ng tulong kasi alam ko that time marami sa mga marami sa mga teachers ng CLPM ang bigat na bigat financially kasi nagkaroon kami ng agreement na basta may namatayan, mag-contribute talaga kaming mga teachers para makatulong po kami. That is how thankful I am with the teachers at CLPM. We are not rich.
our schools are, most of them are combination class, and at the same time, hindi naman on time sumahod. Hindi talaga ako nagsabi. Kaya lang, dahil isa po ko sa mga area coordinator ni Ma'am Susie, message niya ako sa mga task ko na dapat gawin. So, nagko-comply ako para sabihin sa mga co-workers natin yung mga dapat gawin. Kaya lang, that time, wala na akong choice kundi sabihin na, ma'am, hindi ko po magagawa. Kasi po, namatay po yung binan ko. Kailangan kong tumakbo ngayon ng Pampanga. Sabi ko, tapos, alam mo po, siya yung nagsabi sa isang kasama namin na principal na si Ses na mataya. Nagdatingan yung mga tulong po ng mga teachers. Sabi niya, condolence, ganyan. Ang dami. Sabi ko, yung nire-raise kong fund para makatulong sa yung mga teacher, marami sa kanila may pinagdadaanan din financially. Makakaya naman namin siguro, pero kahit anong gawin ko, dumadating talaga. Kaya very thankful ako doon. Lalo na yung husband ko na sabi niya, ang laki naman ng tulong na to, sabi niya, kakahiya, sabi nila. Kahit ako, si Pastor Andres that time sa Klaa, I remember, sabi ko, hinihingi niya talaga yung GCash number ko. Sabi ko, Pastor, okay lang, kahit wala na po. I don't know how he found yung paraan para makarating. Kasi hindi talaga ako nag-send ng GCash number. At number one, hindi rin ako marunong mag-GCash. But he found ways. Sabi niya, we are family. So sa CNPM, nararamdaman mo talaga na pamilya po kami. Kaya, thankful ako. And then, recently, that was siguro October, nag-LBM ako. Siguro start ako Friday, galing ng DepEd meeting, may pinakain sa amin. I don't know what's in the food. Tapos, 3 days. 3 days na hindi pa ako nakakapunta ng hospital. Then when that day na nag-decide ako na punta ng hospital, madaling araw, 12 o'clock ng madaling araw, papunta ako sa bathroom. Akala ko ordinaryo lang yung, wala akong nararamdaman. So, pagtayo ko sa CR, I was about to flush the toilet. Patawad po dyan, baka may nag-aalmusal. Hindi ko maabot yung flush. Sabi ko, ano nangyayari? Ba't hindi ko maabot? Easy lang naman yun, isang pindot lang naman eh. Kalabit lang na gano'n. Hindi talaga. So, ni-reach out ko mabuti na parang napakahirap para sa akin. Pag-reach out ko, hindi ko alam paano nag-spin yung paligid ko. Pagkatapos, napaluhod ako. Tapos sabi ko, Lord, ano nangyayari sa akin? I prayed hard. Ang sinabi ko lang, Lord, please save me. Sabi ko, marami ako. Mga seniors na yung parents ko. They are in their 80s. Stroke patient pa si tatay. Sabi ko, hindi po pwede. Hindi po pwede to. Sabi ko nga, I refuse. Sa loob ko, I refuse to die.
pwede ba yun? Pero sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, Lord, please save me. Yun talaga nasabi ko, Lord, please save me. Then, hindi ko na alam. Pagdilat ng mata ko, I was flat on my back. Talagang diretso-diretso yung higa ko sa bathroom. Tapos sabi ko, bakit ako nakahiga? So, siguro nga nag-collapse ako. Hindi lang siguro, nag-collapse na talaga ako. Siguro mga ilang minutes yun. Hindi ako bumangon. Sabi ko, hinihintay ko pa kung may broken ba sa katawan ko, kung gumagalaw ba yung mga paa ko. Nag-rest pa ako ng ilang minutes, tapos tumayo. Dahan-dahan. Kung ano ba yung tinignan ko yung paligid, parang yung nararamdaman ko na panlalambot, nawala talaga. Tapos, naligo ako ulit. Pagkatapos, pumunta ng 12:00 ng gabi, no? Balik sa kwarto. Dapat magpupunta na ako ng doktor ng mga bandang 7 kasi nag-message na ako sa cashier namin na hindi ako makakapasok dahil nag-collapse ako. Nang malaman naman ng nanay ko, siya naman yung nag-react. Hindi niya alam kung paano yung ano nangyari sa akin. Ano nangyari sa'yo? Ganyan. Parang terribly worried. Tapos, sabi ko, Nay, chill ka lang. Buhay ako. Tapos may kinakapa ako sa ulo ko. May masakit. Kasi dito yun eh. Tapos sa aking panga. Kaya one time, pagka after ng ilang oras, sabi ng nanay ko, ang lamig. Sabi ko na ako magpapa-doktor muna ako. Sabi, maginaw kanya. Kumutan niyo ako. Kinumutan namin siya. Daganan mo ako. Nice, paano ka? Chinek ko yung temperature niya. Normal naman. Tapos, nanginginig siya. Sabi ko, sige na, rest ka muna ka. So, yung patient, nag-aalaga ngayon ng patient. Tapos, sabi ko, ano kaya nangyayari sa nanay ko? Then, after that, sabi ko, nagpahintay pa ako ng oras. Sabi ko, hindi na ako magpapacheck up kasi babantayan ko yung nanay ko. So I was thinking ordinary na baka lang lalag natin yung nanay ko. Gumabi na, sabi ko, teka, parang iba na. Hindi na siya responsive sa mga sinasabi ko. Yung hindi na siya yung alert, yung gaya nung paggising niya ng umaga na natakot siya, nervous siya. So, yun siguro. Ayun, sabi ko, hindi yata maganda to. Natatakot ako. Sabi ko, hindi pwede. Ito na naman ako. Wag naman. Kaya akong Panginoon. Please, no, not now. Di pa po ako ready. Tapos tumawag ako sa hipag ko, Beng. Si nanay, ganto. Tapos agad siya pumunta rito para i-check. Tapos chinik ko na may vitals niya. Sabi ko, Geng, yung oxygen niya parang mababa yung oxygen level. Sabi ko, ang lakas-lakas niya kanina ng umaga. So, dali na natin sa hospital. Sige, hanap ako ng sasakyan. Talagang naghanap ako ng masasakyan namin. Kasi hindi namin kayang buhatin kasi mga babae po kami dito. So, nakakita naman ako ng marionette na sasakyan. Driver naman yung wala. Sabi ko, bigyan mo ako ng driver. Hanap. So, yung mga kamag-anak ko naka-message sa akin na meron na. So, in short, nadala namin sa hospital si nanay. Lambot talaga siya. Hindi niya na alam kung ano nangyayari. Kasi nung kinukwento na namin, sabi niya, nangyari ba yun? O na hindi ka responsive. Tapos nakadumi ka na rin sa lawal mo. Ako nilinis kita. Ako
gusto ko kitang i-shower kaso hindi na talaga. Kaya ano na lang, bimpo na lang sabi ko. Nilinis talaga namin ikaw. Hindi. Sabi, oo nga. So nung nasa hospital na kami, kinabitan siya agad ng mga gamot. Mabilis. Bumagsak pala ang kanyang sodium at potassium. And nung in-x-ray siya, nakita na covered ng phlegm yung kanyang baga. Na wala naman kaming makitang sintaw na hirap siyang huminga. Wala talaga. So, nung nagstay kami sa hospital. So, habang nasa hospital siya, naghanap ako ng doktor din nung nakakonfine na siya. Hinanapan ko sarili ko ng doktor para ako rin. Ito na siguro yung chance ko magpa-check up. Sabi ko gano'n. So, na-check naman ako ng doktor. Sabi ng doktor, nagkaroon lang daw po ako ng concussion. So, observe daw ako for 2 months kung walang magpabago sa sarili ko. So, nakaka 2 months na ako. Siguro naman, normal naman ako. Wala akong problema. Tapos, pag balik ko sa hospital, 3 days, kasi si nanay, sabi niya sa akin, sabi ng pinsan ko sa akin na isang nurse, sabi niya, tita, anong sakit ni Lola Nene? Sabi pneumonia daw, kailangan i-confine. Tapos, paano yung tita? Di ba, wala ba siyang sintomas ng gano'n? Wala. Oo, kanya. So, alam mo, kanyang ganyan sa akin, meron na siyang pneumonia, kaya lang, hindi lang kayo aware, sabi ganun sa akin. So, na-realize ko, ganun pala kabuti yung Panginoon kasi it took an accident for me. It took me a collapse para lang malaman namin na may sakit yung nanay ko. So, blessing talaga yun. Nasasabi ko na, blessing siguro yung nangyari sa akin kahit may malaki akong pasa sa mukha. Masakit yung ulo ko na dahil sa akin, dahil sa accident ko, si nanay madadala sa hospital. Pero kung hindi nangyari yun, ibang istorya siguro yung naganap. At baka mas masakit. Kaya, ganun talaga yung blessing. Tapos, sinabi ko rin yan sa aming superintendent. Kaya maraming salamat kay Ma'am Susie. Sabi ko, Ma'am Susie, nasa hospital po ako, nag-collapse po ako. O sige, magpagaling ka muna, saka muna kita aabalahin. So, ganun ka blessing po yung aming samahan as teachers po. And recently, nagkaroon ng mga bagyo. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa mga teachers ng CLPN kasi hindi po kami yung na-damage. Pero yung mga kasamahan namin teachers, walang-wala. May nasiraan ng bahay. Tapos, syempre, wala man salary. Alam niyo po yung isang sabi lang na baka gusto niyo pong magbigay kung ano yung maluwag sa inyo. We were able to raise, sabi ko, hindi ako nagkakamali, 12,000 to 14,000. At yun yung pinag-divide namin dun sa mga teacher na talagang natamaan, na makatulong man lang kami. Yung mga nag-message po kasi hindi po lahat nagsabi ng kanilang kailangan. Kaya agad po namin nabigyan yung isang teacher na nawala ng bubong. Tapos ng message sila, thank you po sa inyo, malaking bagay po sa amin. Kahit hindi malaki yung amount, mga kapatid. Nagpapa-thank you sila kasi naramdam namin yung pagtutulungan. Kaya blessing po yung sinasabi na yung put God first. Actually, isa ako sa mga natatakot. Kasi sabi ko, wala nang matitira. 10% or more. Sabi ko, paano kaya yun? Pero alam niyo mga kapatid, hindi kayo pagkukulangan ng Panginoon. Bibigyan kayo at bibigyan. Bubuksan niya yung langit. Ibibigay niya yung blessing. Kaya, no matter how, kahit ano pong gagawin din, kahit ano pa ang pagdaanan niyo, lagi ko po sinasabi to sa mga kapatid ko,
sa iba ko, pamilya ko, mga kaibigan ko na pag nag-sharing, kahit ay wag na wag gagalawin. Plus, dagdagan ng offering. Makikita nyo, milagro talaga. Bubuksan yung langit, ibubuhos yung blessing. Hindi maraming financially, pero yung kalusugan natin, isa yan sa magiging blessing po. Kaya naiyak mo talaga. Kaya mga kapatid, sabi nga po sa verse, the Lord, sandali lang po. Sabi dito sa Psalms 121, 7 to 8, He promises He keeps us away from harm and watches us where we are coming, watches your comings and goings. At ngayon din sa Isaiah 46 verse 4, sabi niya, He made carry, sustains, and rescues you. And sa Psalms 34:17, noting He hears your cries and rescues from trouble, all showing His constant protective presence and deliverance. Talagang mabuti ang Panginoon. Kaya itong testimony na to, hindi po para mataas po kami, kundi maging inspirasyon po ito sa lahat. Sorry po, hindi ko po na keep yung 5 minutes, Pastor Gatos. Blessing po sa lahat. Amen. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Ses, sa inyong testimony. At nakikita po natin kung paano po yung care group po natin dito po sa CLPM, dito po sa Zoom, sa God First Morning ay talaga namang tayo po lahat ay nakikinabang. At ito po yung ating safe place po na tayo po yung nagkakaroon ng sharing. Ang ating po mga testimonies, mga karanasan ay na-share po natin sa isa't isa at ito po yung nagpapatibay lalo sa ating pong pananampalataya at maging ito ay nakakatulong sa pagharap po natin sa ating pong mga mga problema or mga challenges po natin po nararanasan. So Ma'am Chef, salamat po sa inyo pong testimony, praise and thanksgiving at kayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon sa inyo pong ginagawa sa school. At kayo po ay patuloy na bigyan ng mas magandang kalusugan at kalakasan sa araw-araw. Napakasipag po niyo ni Ma'am Jess pati sa Missional Evening. Salamat po sa inyo. Okay, so yan po ang ating pong unang praise and thanksgiving sa pasimula po. At sa mga susunod pa mga araw, mga umaga, ay mas makakarinig pa po tayo ng iba't ibang mga kwento ng buhay, karanasan at patotoo. Papuri at pasasalamat po sa ating pong Panginoon. Kaya po huwag po kayong mawawala kada umaga. So sa pagkakataon pong ito, akin pong hinihiling si Pastor Ernie Marin kung kayo po ay pwede po sa adoration and confession. At si Pastor Ramil Mendoza naman po, kung okay lang po kayo sa thanksgiving at supplication, maaari po ba kayong mag-react? Kung kayo Okay po po. ay okay po. Thank you po, Pastor Ernie. Pastor Ramil, yung Thanksgiving ay list po. Ayan po. Ayan. Thank you po, Pastor Ramil. Kung kayo po ay okay, ang supplication and Thanksgiving po. Thanksgiving at supplication po ay nandiyan na rin po yung listahan sa ating pong Zoom chat box. So mga kapatid, tayo po ay dadako na sa Garden of Prayer. Meron lamang po tayong mga ilang minuto. Ipanalangin po natin ng tahimik ang ating po mga personal na mga prayer petitions. At pagkatapos po ng ilang minuto ay papasok po si Pastor Ernie para po sa pagsisimula ng ating pong Acts Prayer. Maraming salamat po.
Dakilang Diyos, sa oras pong ito, kami ay nagpupuri, dinadakila ang inyong banal na pangalan sapagkat ikaw ay patuloy na gumagabay at nangunguna sa aming buhay. Sa oras pong ito, Panginoon, muli po kaming lumalapit sa inyo. Humihingi ng kapatawaran, pagpapatawad sa aming mga nagawang pagkakasala. Kami po ay nagpapakumbaba sapagkat sa aming mga sarili, wala po kaming magagawa. Kung ang bawat isa sa amin ay nakagawa ng hindi karapat-dapat sa inyo, sa aming pagkasalita, sa aming kinikilos, Panginoon, patawarin niyo po. Ang dugo ng aming Panginoong Hesus ang siyang patuloy pong luminis sa bawat isa sa amin upang kaming lahat ay maging katanggap-tanggap at karapat-dapat sa inyo. Ito'y aking hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa pagpapatuloy po, dakila po naming Diyos ng amin pong pananalangin. Amin pong idinadalangin sa inyo ang amin pong prayer focus, ang constituency meeting. Ito po ay magaganap na po mamaya hanggang bukas. At kami po'y nananampalataya, maasa na kayo po ang mangunguna. Kayo po ang pipili ng aming po magiging mga directors, opisyales ng CLPM. Amin din pong idinadalangin sa inyo, Panginoon, ang LAA at lahat ng mga Adventist school sa buong CLPM. Ang amin pong mga guro, ang amin pong mga principal, lahat po ay inyo pong pagpalain, Panginoon. Ang mga rooms, inyo rin pong pagpalain, Panginoon. At higit sa lahat, ang mga estudyante at mga magulang na sumusuporta sa kanila po mga. Gayun din po, Panginoon, amin pong idinadalangin din ang CLPM Headquarters Project. Every family is a builder. Kami po ay humahanap ng 5,000 pamilya na bubuo at magpapagamit sa magitan po ng kanilang mga pinansyal upang sa lalong madaling panahon maitayo po ang headquarters na ito. Amin din pong idinadalangin ang church building sa Umpukan, San Ildefonso. Idinadalangin po namin na magkaroon din po ito ng katuparan, maayos sa madaling panahon. Kayo rin po ang hahanap ng mga sponsor po nito, magpapatayo po nito upang ito po ay maging bantayong ng lugar pong ito sa Umpukan. Pagpalain niyo din po ang Voice of Youth sa Valdez and De La Paz Church ngayong December. Pagpalain niyo din po ang mga evangelism sa Diliman sa first week. Ito na pong panahon na ito, Panginoon. Sa Bintog, gayon din po sa San Carlos, San Luis, Pampanga. Sa North Bulacan to, sa Bagong Baryo, San Ildefonso, Bulacan. Sa Mapulang Lupa, sa Pandi. Finding Hope series na kasalukuyan pong ginagawa ngayon. Amin pong dalangin, Panginoon, nawa po ang mga gawain pong itong mga date pong ito na inilagay po ng mga kapatid. Ay inyo pong pagpalain ang mga speaker, ang mga care groups, at lahat po ng mga elders na siyang mangunguna sa paglilingkod po ito. Nawa po'y maging mabunga. Dalangin po namin, ipagkaloob niyo po, Panginoon, magandang panahon upang ito po'y tuloy-tuloy hanggang sa matapos. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga mayroong karamdaman na humihingi ng kagalingan. Katulad po ni Sister Maxine Mayor Ocampo, mayroon po siyang dingge. Ni Evelio Bordado, bloated, hirap po makadumi. At ganyan din po si Sister Alexandria Torres, mayroon po siyang allergy. Si Consorio Pabilion, ang kanya nawa pong kondisyon ay maging
stable at sa maagarang recovery. Si Michelle Oli Talastas, vertigo po ang kanyang problema. Kailangan pong matingnan sa magitan po ng MRI. Ganun po si Jethro Kelio, kailangan po niya ng mabilisang kagalingan. Si Sweet Galang, ganun din po Panginoon, kailangan din po niya ng kagalingan. Si Alrea Pea Navarro, kagalingan din po Panginoon. Si Ramon Rojas, kagalingan din po Panginoon mula sa operasyon. Ganun din po Sister Wilma Bacani, ang biyanan po ni Pastor Marlon Sakdalan, kailangan din po niya ng kagalingan. Si Brother Rolando Simapranca, siya po ay bedridden, na stroke po siya. Si Christine Bigmudo, kailangan din po niya Panginoon ang inyong tulong. Ganyan din po si Pastor Reyes Cobosa, madali ang paggaling mula po sa operasyon. Si Susana Garcia, kagalingan din po Panginoon. Si Nel Ferrer, kagalingan din po mula sa pneumonia. Ganyan din po si Sister Eleonora Correa, mayroon pong tubig sa bagat. Dakilang Diyos, ito po ay na mga pangalan na ito na aming binanggit. Inyo po itong pagalingin, pagpalain, bigyan din po sila ng pinansyal na pangangailangan. At idinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga may sakit pa sa buong CLPM na hindi po nabanggit, hindi nakasulat sa pangalan po dito sa amin po mga binasa. Amang banal, kayo po ang dumalaw sa kanila po mga bahay. Kayo po ang magpagaling. Bigyan niyo po sila ng matatag na pananampalataya. I-inspire niyo po sila upang kanila pong mga karamdaman ay mapawi at dahan-dahan pong gumaling. Panginoon, pagpalain niyo din po ang kanila pong pinansyal. Naniniwala po ako na kailangan po nila ito, pangbili po ng gamot, pangpa-check up, upang sila po, Panginoon, ay matustusan ang mga pangangailangan. At amin din pong idinadalangin, Panginoon, ang lahat po na narito sa Zoom. Di ko na po babanggitin ang pangalan. Kami pong lahat ay 72 katao na narito. Inyo po kaming tulungan, Panginoon. Aming itinatalaga muli ang aming pong mga buhay. Ano man po ang masumpungan namin sa maghapon pong ito, kung kami man po'y magbibiyay patungo po sa Lubao, kung saan mayroong constituency meeting, ang dalangin namin, ingatan kami sa daan. Makarating ang lahat ng delegates. Makasama namin ang mga directors from NLPUM, CLC kung mayroon, at gayon din po ang mga direktor ng CLP. Amang banal, lahat po ng aming gagawin sa maghapong ito ay amin pong itinatalaga. Pagpalain niyo po kami, ganun din po ang mga pamilyang amin po may iiwan. Ipagkaloob niyo po sa amin ang kailangan po namin sa maghapon po ito. Salamat po ng maraming sapagkat pinakinggan niyo po kami at dininig sa amin pong mga panalangin at mangyayari po ito sang-ayon po sa inyo pong banal na kalooban. Ito po ay aming inihiling, alang-alang po sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. 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 Amen po. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan umuusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya.
5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng 1 taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Amen po. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit walhati sa Kanya itaas.
kapatid sa Zoom at sa Facebook, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang umagang ito. Patuloy naming pinapasalamatan ang lahat po ng mga mensahe po ninyo sa amin na magpapatibay pa pong lalo sa aming pong pananampalataya sa inyo habang po kami naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng aming po Panginoong Yesus. Ingatan po kaming sama-sama, patuloy na ang pakikasama ng Banal na Espiritu ang siyang maranasan namin sa buong maghapon. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng po Panginoong Jesus. Amen. Amen po. Amen. 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 Amen po. Amen. Chanting po yung Jerel, bata. pangunahan mo yung ating chant. Every church. Go, Jerel. Every church is a missional church. I am I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I give to move forward transmission. CLPN, we will go. Put God first and never be last. God bless po kami lahat. Good morning. Good morning. Ayos. Nandito na kami sa Hacienda Garcia. Nandito na po kami. Good morning. Good morning. Nandito na po yung mga taga-Aurora. Sa inyo lahat. Po kayo. Po, Saka Isabela. Maricar, good morning. Good morning. Good morning po. Pastor Jerry. Good morning. Salamat po sa inyo. Praise the Lord. Most punctual po ang mga taga-Aurora at Dinapigi. Naman Pastor Joey. Okay, Pastor Joey daw po. Benediction po. Katapos-tapusan, mga kapatid, pangagpakasakdal kayo, mangaliw kayo, mangagkaisa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan, Doon na raw yung mga taga-baler. ang biyaya ng Panginoong Hesus Kristo, Sa pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo mga taga-baler ay sumaynunawang lahat sa araw na ito. Amen. Amen. Amen po. Amen. Pastor Joey, thank you po. Bless you po sa ating lahat po. Po tayo. God bless. Good morning po, Pastor Serin. Pangalan ng bata. Good morning, Jairel. Mga taga-Kawadi. Good morning po. Meron po tayong bagong chanting ngayon. Salamat po mga Every kapatid. family a builder. Morning, Pastor. Every family. Ano po yung Pastor Joey? Ang bagong chanting natin, Opo, ano po yung Pastor Joey? Ano po? every family a builder. Okay, thank you po. Family, Ayun po, God bless po. Ingat po kayong lahat. Bye-bye. God bless po. Bye-bye. Bye. Bye-bye. See you. Bukas. See you po mamaya. God bless po sa lahat. Digital, yung tawid-tawid po. Bye po. At yan ang ating devotional mga kapatid. At alang-alang ko ay lahat tayo ay na-bless. Magpatuloy lamang tayo sa umaga, sa bawat umaga. Ano po? Hindi na ako nag-ano kanina, talagang emotional ang reflection. Ano? Tunay na nakaka-bless. Ano? Kahit sa ating anumang downside ng ating buhay, nariyan ang Panginoon. Ano po mga kapatid? Hanggang bukas ulit mga kapatid. Salamat sa pakikinig at salamat sa Prayer Warriors. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. I answer. I will go. I feel the need of the people crying. My answer
sa